Guys, finally, we are now here at Itaewon, Korea. Tignan niyo naman kung gaano kaganda guys yung view. I was feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. Hello everyone, this is Nico Dormis, formerly known as Lost Furukawa, your anak ng manager ng taga Cebu Pacific, and I've been traveling na with Cebu Pacific since I was a kid pa. So if you're new here, subscribe na po kayo sa channel ko para in case may katanungan kayo or di kaya may gusto kayong malaman about sa controversial budget airline na ito. Don't worry, I will try to address your concerns po. And by the way guys, kapag pala na-reach na natin ang 10,000 subscribers, tayo ay magpapag-giveaway na ng GoPro Hero camera. Kaya abangan nyo yan guys, and join na rin pala kayo sa ating Instagram channel for more updates. Yun lang, tara, balik na tayo sa ating video. Welcome back again to another YouTube vlog series, and for today's video guys, tayo ay pupunta ngayon sa Seoul, South Korea. So tama yung narinig nyo guys, nakapasa tayo, and ngayon pupunta na tayo sa Seoul, South Korea. Papasok na sana ako sa immigration and sa security check-in. Kaso nga lang may napansin akong bago dito sa NAIA Terminal 3. So i-film ko muna saglit bago tayo pumasok sa immigration kasi you just need to scan and yung boarding pass and ticket nyo going sa immigration. So, tapos na rin tayo mag-check-in. So, chinekin ko na rin yung bagahe ko. Actually, buong linggo, sobrang excited na ako sa pupuntahan natin ngayon. Kasi first time natin makapunta sa bansang yun, guys. And syempre, fan na fan tayo ng K-drama, guys. So, I'm really excited na. So, kung kayo excited na rin, mas lalo ako, guys, na pupunta ngayon sa mga K-drama locations. So, I'm really, really excited na. So, tara, pasok na tayo dito sa immigration and isascan na natin tong boarding pass and ticket. Let's go! So, dito, guys, ito yung sinasabi kong bago. Ayan, so i-zoom na lang natin dyan guys kasi bawal yung camera, so baka harangin tayo guys sa mga security. Finally, done na rin tayo sa immigration and security check-in. So by the way guys, ang tinanong pala sa akin is kailan lang ako babalik, and ano pa, wala na, yun lang guys kasi di ba frequent traveler na tayo, pero pag-uusapan pa rin natin later kung ano nga ba as a first timer yung mga possible itanong, and also yung mga pwede nyong dalhin na dokumento syempre. Kasi hindi lang naman palaging frequent traveler yung nanonood sa akin. So meron din mga first time. So this is the passport, the visa, and also the ticket guys. So usually sa mga travel vloggers, diba guys, ang pinupuntahan nila is yung mga usual tourist spots sa Seoul, South Korea. So tayo ngayon, bibisitahin natin ay mga K-drama filming locations kasi tayo ay super fan ng mga K-drama na ito. So abangan nyo yan guys kasi ako nag-excite talaga, as in napapasigaw ako sa bahay kasi sa tuwa syempre. So yung visa, as in nung nakapasa ako sa visa guys, diba? So yun pa lang, dun pa lang nakakatuwa kasi talagang grinant sa atin ito ni Lord para makapunta tayo sa Seoul, South Korea. Ang visa requirements ay gagawa tayo sa separate video niyan. So ngayon pag-usapan natin is itong pre-departure na pinaghandaan talaga natin kasi lagi kong tinitake as a first timer ako na travel abroad. So huwag kayong papakampante, di porket first time o second o third time, di ba? Okay na kaagad kayo sa immigration. So kailangan prepared pa rin kayo sa mga documents. So by the way guys, syempre ang una kong prepare is yung hotel booking confirmation and yung original valid ID and also yung passport. Syempre kailangan din yung passport. Syempre yung Korean visa hindi mawawala kung pupunta kayo sa may mga visa na countries, kailangan yan. Bumili rin pala ako sa Klook ng Travel Joy Light Plan which is for Philippine residents only lang. So which is a travel insurance guys going to South Korea for 4 days 3 nights lang. And also prepare ko na rin yung COE ko
Laging hindi yan nawawala guys. So pwede digital, pwede hard copy sa mga nagtatanong. Meron din akong vaccination certificate. Lagi ko pa rin dala yan kahit hindi na kailangan, hindi na hinihingi. So ako'y kumuha rin ng bank certificate from the bank. Syempre para ready, balay mo tanongin tayo ng immigration, di ba? And lastly guys, itong importante yung e-travel. So kailangan nyo mag-fill out ng e-travel 72 hours before the date of departure. So ako yung nag-fill out kahapon. So pwede na yun kasi di ba 24 hours na siya from the date of departure ngayon. So guys, huwag nyo kakalimutan ng e-travel. Importante yan kapag lalabas or papasok kayo ng bansa. Habang naglalakad tayo going to boarding gate 107, pwede ko pala kayo bigyan ng pahapyaw ng mga immigration questions. So syempre, ang common na immigration question for frequent traveler is kailan ang balik niya? So yan lang palagi halos yung tanong. Tas pwede rin saan yung destination nyo. Pero kung first time kayo guys, tatanungin nila kung saan yung trabaho nyo, ano yung work nyo, and also parang saan yung address at place na pagsistayan nyo sa abroad. Isa pa sa mga question nila guys is kung meron ba kayong enough fund para sa travel nyo. So dyan papasok yung certificate of employment tsaka yung bank certificate nyo. Kasi dyan makikita kung may sahod ba kayo dito sa Pilipinas, di ba? Or kung meron kayong enough savings sa travel abroad. So nandito na rin tayo sa boarding gate number 107. And ito guys, napakarami yan pupunta sa Seoul or Incheon. Yan nyo. Di ba? Oh. Ang dami ngayon papunta sa Korea guys. And ito guys, napansin ko rin, tignan nyo, oh, makabago na rin sila. Kung dati manual na check nila, ayan, machine na rin. 다시 널 만나게 된다면 그냥 지나쳐줘 반복되는 다툼 속 줄어가는 대화 이별만이 정답일 테니 그동안 나 참 외로웠어. Hello po. Ito yung menu nila guys. At available yung Pocofino latte nyo. Isa nga pong iced. Iced is 230 pesos. Yun lang po, coffee lang. Tapos take out na lang po ah. Medyo matamis yung Pocofino latte nila. Hindi ko na pabawasan ng sugar. So baka pwede nyo pabawasan kasi medyo matamis. Parang mas lamang yung sugar kaysa sa coffee. So guys, by the way, since we are visiting K-drama shooting locations, I want this experience to be magical, memorable also, para sa lahat ng fanboy or fangirl guys. Talagang itong video na to, yung mga gagawin nating travel vlogs is para sa inyo guys. So sana ay subaybayan nyo ang ating South Korea travel vlog series, which is focusing on K-drama shooting locations. 인제 무엇보다 더 아픈 건 그저 미안하다는 말. Maybe you don't wanna know 내 사랑 내겐 당연해졌는지 아님 내가 부족했는지. So maybe I should go. 그 끝을 알았다면 시작도 안 했을 텐데 Cause I don't wanna waste my time. Finally guys, time to say goodbye na sa Manila. So boarding na kami and papunta na tayo ngayon sa loob ng plane. Mamaya na siguro tayo magpapalit guys ng suotin natin dun sa Incheon Terminal 1. So ito na. Wow, ang K-drama dream natin. Excited na ako guys. OA na kung OA, wala akong pake. Kasi minsan lang tayo makapuntang Korea. So sana next time multiple visa na tayo. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss. And in the letters you take form. No, I won't go back tonight with the habits of the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over in our hometown, running free. It could be everything that we were chasing. I'm impatient.
guys, finally, nandito na rin tayo ngayon sa Seoul, South Korea, Incheon Terminal 1. So, ang ground temperature ngayon is 7 degrees and ramdam na ramdam mo talaga guys yung lamig. And ang time pala na dito is 1:30 AM. So, 12:30 AM pa lang sa Manila kasi 1 hour ahead ang Korea sa Manila. So, tara, diretso na tayo doon sa arrival kasi kukunin pa natin yung ating bagahe and also yung immigration tsaka yung customs declaration. Guys, welcome to Korea! Yay! We are now at Korea! So, ang sistema nila dito guys, kapag pupunta kayo sa isang bansa na malamig, it's either magpapalit kayo sa malapit na CR dito sa arrivals nila or di kaya doon na sa mismong plane. So, yung iba kasi nagbihis na kanina ng kanilang mga jacket sa Manila pa lang. Pero ngayon, baka dito tayo magbihis sa arrival. Kasi ang lamig talaga guys, nangangatog ako sa lamig ngayon. Grabe, 7 degrees pa lang to, what more pa kung mag-negative, di ba? So by the way guys, yung baggage pala daw is makukuha natin sa carousel number 7. Napansin ko na kailangan muna sumakay ng train going to the Terminal 1 kasi nasa concourse tayo. Ayan no, tignan nyo guys, ayun yung train. Zoom natin. So papunta na dito. So, nandito na tayo ngayon guys sa Terminal 1 and yung shuttle train nila is every 5 minutes yung departure. I think 24 hours yun. Fill out muna tayo ng arrival card. So, pwede manual. Pwede rin scan nyo lang yung QR code. Kinuha lang yung arrival card na manual. So, hindi naman kinuha yung binigay sa amin kanina sa Cebu Pacific na Customs Declaration Form. And ngayon, nandito na ako ngayon sa baggage claim counter number 7. Ito na siya kaagad pagkababa. So, better guys na i-remove nyo kaagad yung mga passport covers nyo kasi pinapatanggal nila yan sa immigration. So, less hassle, di ba? Kung sakaling tanggalin nyo na kaagad yung mga passport covers. Yan na, dito ko i-check yung bagahe natin. Morning guys, welcome to Korea. So hindi pa ako nagpapalit ng damit kasi kinakabahan ako. Baka mainitan pa tayo dito sa loob ng airport, so baka pamaya na doon na sa may bandang station siguro dito kasi kita ko na guys yung papunta sa Airport Rail Road, so baka yan yung way papunta doon sa RX Express. Doon na rin tayo bibili ng T-Money, so nakuha na rin kasi natin yung ating bagahe. Ano pa ba yung mga gagawin natin dito? Kailangan natin mag-withdraw. Hanap siguro tayo ng ma-withdrawan dito. Malapit lang sa kanilang customs declaration exit. Makikita nyo na tong bus tickets. Ito ata yung mga rates niya. Pero meron na kasi tayong RX, so hindi na natin need. Ito may tourist information din sila. Ito guys, napakaraming antayan. So, hindi kayo mahahassle. Ayan, may CU. Kaso hindi pa tayo nakakapag-withdraw. May Hollis Coffee rin dito. Oh. Ayan, oh. Ito na pala kagad yung CU. So, we got our Korean won na. So, ang withdraw natin, kasi ang max withdrawal limit is 300k yen. Ay, yen tuloy guys. Korean won. Nalito na tayo, no? So, gamit yung GCash Visa card. Ayan. Tapos, meron silang withdrawal fee na 4,800 Korean won. So, dito ko pala guys na withdraw yung ating 6 Korean won na 50,000. So, yan kasi yung maximum. So, kailangan kasi ng barya, diba? So, 300,000 Korean won ito. And dito lang siya guys, sa tapat ng exit C. Yan, lakihan natin. Diba? So, dito tayo mag-a-asking bibili ng T-Money reloadable card. Ito yung Hollis. So, pwede kayo mag-breakfast dito. Nakabili na tayo sa CU nitong T-Money travel card nila. So, 4,000 won ito. And nagpa-load lang din ako ng 10,000 won sa kanila. So, yan guys. Huwag nyo kakalimutan magpa-load ng 10,000 kasi wala pa tong load. 4,000 won plus 10,000. So, 14,000 won. So, I think cash na muna siya for our day 1. So, papaload na lang din tayo sa day 2 tsaka sa day 3 natin. Or day 4. So, bahala.
Kaya natin to guys. Para sa K-drama locations, di ba? Meron din silang drinking water dito guys. So, this water has been treated and purified. And ito itsura ng kanilang mga comfort rooms. Ang cute! May design sila pang Christmas dito. Wow! Ayan. Siguro may opening hours lang siya. Kasi may LED screen dito sa likod oh. Ang cute! Welcome to South Korea everyone! So dito natin i-claim guys yung pocket wifi from Klook. KT kasi yung nakalagay dito. So ito KT. Okay guys, so dahil nagka-problema yung ating credit card dito sa KT Telecom. Ito, napabili tayo ngayon for 4 days nitong physical SIM card nila. Ayan, may libre tuloy tayo guys sa T-Money ulit. So dalawa na yung T-Money natin na card. So okay lang, at least kahit pa paano maloadan natin pareho yan. Sakaling maubos yung isa, meron pa yung isa, di ba? So ganoon na lang gagawin natin. And souvenir na rin yan yung T-Money. I think hindi naman sinusurrender ang T-Money, unlike dati sa Japan, di ba? Sinusurrender yung Suica kasi di ba nagkakaubusan. So possible ganun din, pero I think hindi naman, wala namang sinabi sa akin. So good for 4 days yung SIM card natin. And isi-set up ko pa. So meron silang user guide din na binigay. And by the way, napansin ko rin pala, since lumapag tayo dito almost 2 AM na, at kasama pa yung mga claim ng baggage, yung immigration, yung pagkuha ng pocket wifi or SIM card, also pag-withdraw. So nakaubos na tayo ng almost I think 2 hours na. So magti 3:30 AM na dito sa Korea. So ang time na now sa Manila is almost 2:30 AM. I think 5:30 ang nabook natin na RX Express going to Seoul City. So antayin na lang natin siya within 2 hours. So mabilis na lang yan guys. So medyo konting tulog na lang. So ayun, G na G pa rin tayo. Grabe yung energy ko, grabe excitement ko dito sa Seoul kasi gagala tayo. Pahala na kahit walang tulog, di ba? Para sa pangarap, di ba? Pangarap natin to na makapunta dito eh. Ayan, ganito yung itsura ng kanilang CR guys. Ayan, may orasan din. Ayan, ganito yung itsura ng ihian nila guys dito. Okay. Ayan. So simple lang guys yung kanilang toilet. Hindi ganun kalinis din. Kung papansin nyo naman, nakapagpalit na tayo and hindi tayo masyado nakatulog. Kasi ako yung na busy sa pag-picture taking dito. Kasi syempre first time natin dito sa South Korea. Eh dito to, pababa na tayo dito sa Airport Railroad. Meron na rin palang bus guys ngayong 4:30 AM dito sa South Korea. So kung gusto nyo mag-bus, pwede rin kayo dito sa Airport Railroad. So I think guys, kailangan pa umakyat kasi sarado to oh. Tingnan nyo, sarado siya. So dito tayo. So feeling ko mag-elevator lang tayo pababa. Kasi umakyat tayo na isang floor. And sira kasi yung escalator doon. So nandito na tayo ngayon agad guys sa Airport Railroad Basement 1. So nilalakad ko na lang guys kasi may mga sign naman papunta dun sa mismong station. And tahimik pa dito halos. So may mga stores din dito guys napansin ko. And by the way guys, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, yung pagtutuloyan natin ngayon is isang sikat rin na filming location dito sa Korea. So excited na ako na makapag-stay doon. And wow, ang lamig guys, ang lamig talaga. Grabe, nilalamig ako ngayon. Parang kailangan natin mag-heat tech guys kasi hindi ako naka-heat tech ngayon eh. So buti na lang guys, may information center sila dito. So dalawa kasi yung train, meron isang Airport Railroad Express which is dyan tayo, and itong Airport Railroad All Stop. So nandito tayo ngayon and pupunta tayo sa kabilang side. Dito tayo sa Express. Kahit walang ilaw, ang ganda ng kanilang airport. Imagine, Airport Railroad pa lang to. Parang dito halos pinagsushootingan ng mga K-dramas, di ba? Yan o, may malaking design sila dito. Ang cute. Finally, nakita ko na itong mga terminals. So ito, dito lang siya guys sa basement 1, and lakad lang kayo ng napakalayo from the terminal 1 guys. I think connected pa rin naman to sa terminal 1, pero to
medyo malayong lakarin. Dito pala yung express guys. So dito tayo mamaya, nasarado pa. So 5:23 ang first ride nila. And dito sa all stop, 'di ba? Blue, tapos orange naman yung isa. Ayan. Ayan, may mga ticket stations din sila dito kung gusto nyo bumili. Akit nga muna tayo dito guys. Gusto ko makapagpa-picture doon sa taas habang wala pa. Dito yung bilihan naman ng express train tickets. So ako kasi sa online na ako bumili. So pwede kayo bumili guys online ha. Bawal ba maleta dito guys? I think pwede naman. So basta buhatin nyo lang guys kasi tignan nyo, pataas siya. At nalalaglag ang aking maleta. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang inside ng Terminal 1. So kung gusto nyo mag-charge guys while strolling dito sa Terminal 1, pwede kayo dito sa mga machines na to. Napakarami yan guys. Hindi kayo mauubusan ng charging stations dito sa Korea. And also yung mga waiting areas nila, napakarami. Yan, dito tayo magpi-picture taking habang wala pa. So sana magkailaw na kahit papano, no? Ito ano tong maglev line? Saan to connected? Connected din ba to sa city? Ayan siya, oh, train siya na connected. So yan yung kulang sa atin sa NAIA guys, yung connections ng mga terminals, no? So sana magkaroon tayo ng connection din na train links dun sa between NAIA terminals. So pababa na tayo ngayon sa Airport Rail Express Station. And binuksan na nila yung ilaw kung papansin nyo naman. So tanong muna tayo dito guys, kasi ito yung binili natin, no, sa Klook Voucher. Ayan, Express Train Information Center. Oh, okay. Medyo nalito tayo kanina guys kasi pinapunta tayo ni Kuyang information counter dun sa mga machine kasi kailangan daw i-claim pa via Klook Voucher code. Pero ayun nga, dahil meron na tayong QR code, pwede na pala siya, digital QR code na pala siya or digital ticket na siya. So you don't need na para exchange pa to physical ticket. So paparating na yung train kasi ang time na now is 5:18 AM dito sa Korea. Ayan, ito yung tsura niya. Papunta to sa Seoul Station. So take note guys, itong express is non-stop. So diretso na yan, papunta dun sa Seoul City Station. At least ako guys, kahit papano sa mga pinupuntahan nating bansa, natututo din talaga ako sa mga proseso nila, diba? Let's go! Welcome to Express Train guys! Oh, tingnan nyo naman yung tsura ng kanilang express train. So, saan dito? Dito tayo guys. Anong seat number natin? 6A. Okay, window. So, tandaan nyo, window is A and also window is 60. I feel you're always here by my side. I know that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, all in this time. On top of the world, let's save every moment. Nothing can break us apart. Let us show. So, pababa na tayo ng Seoul Station guys. So, bawal daw lumipat ng linya from dito sa RX Express. So, kailangan nyo muna mag-exit guys. And tsaka tayo lilipat sa subway or sa other lines. So, bawal na bawal gawin yun. So, ito na. Pababa na kami. So, tara. Let's go na ulit sa journey natin dito sa South Korea. Welcome to Seoul City guys. So, mag-exit daw tayo guys sa B3 gate. And guys, look at this map of Seoul. Grabe. Nakakalula guys yung kanilang train link. So, imagine kung gaano kalaki ang Seoul Metro System. Okay, welcome to Seoul Station guys. So, saan ang exit? Oh, dito tayo. Way out. So, nakalabas na tayo sa B3 and ngayon nalipat na tayo dito sa line 4. So, light blue line. Nakikita ko na siya. Kailangan natin hanapin yung papunta sa Samgakji Station. Ang lamig-lamig na. Grabe. Hindi ko na kinakaya yung lamig dito sa South Korea. So, dito daw tayo, line 4. Grabe, super lamig ngayon dito. Ay, sino pa nag-on ng aircon sa South Korea? At napakalamig.
Ayan, dito tayo sa no additional fare. Tap lang natin yung ating T-money. Okay. So natatawa ako guys sa part na nagpapanggap pa rin ako na kaya ko yung lamig pero hindi na talaga. So hanap lang tayo ng toilet na mapapagpalitan kasi super lamig ngayon. Ayan, nandito na tayo sa Samgakji. So binubuhat lang natin yung ating maleta ngayon. Parang sa Tokyo lang din ano. Tignan nyo. Ayan. Pwede kayo kumain ng kanilang mga biscuit and snacks. Diba? Ang ganda ng kanilang subway station guys. Oh. So dito tayo sa kabila. Ganda. Oh. Grabe naman, mangha ako ngayon dito guys. Let's go to Samgakji station. 승객 여러분께서는 내리는 사람이 모두 하차한다. 안전하게 승차하시기 바랍니다. So 2 stops away lang pala yung Samgakji station sa Seoul station. And ngayon lilipat tayo sa line 6 going to Itaewon station naman. Yung GAM, tsaka Sinei. So transfer tayo to line 6. Tingnan yung tsura ng Samgakji, di ba? Simple lang, pero ang ganda at ang lamig, di ba? So itong Samgakji pala ay tinatawag na the War Memorial of Korea. Wow. So for sure guys, marami ditong shrine din. Parang after ng Seoul Station guys, hindi na tayo nakakakita ng Pinoy dito. So baka naka-private transfer na sila after, or nag-taxi na rin sila, no? Pansin ko puro mga Koreans lang tigkasabay ko dito sa metro station nila. Oh my god, wala bang elevator guys? Ayan, may elevator. Kaso parang mas gusto ko magbuhat na lang kasi may mga nakaabang na senior citizen. So give chance na lang sa seniors guys. So ibababa natin ang maleta. So nasa Seoul Metro 6 na tayo guys. And brown line pala ito. So I think diretso na to sa Itaewon Station. Welcome to Itaewon Station everyone. So nandito na tayo sa Itaewon ngayon. So pwede tayo makyat, pwede rin tayo mag elevator. So elevator na lang tayo. So guys, by the way, 2 stops away lang din siya. So imagine from Seoul Station, 4 stops away lang itong Itaewon, diba? So transfer lang, medyo maraming lakaran pero carry naman kasi malamig, diba? $8,761. So it's 6:41 AM na dito sa South Korea. And kung mapapansin ko dito sa Itaewon, napakaraming lasing guys. So pauwi pa lang sila ng kanya-kanya nilang bahay. And ito, maglalakad na tayo papunta dun sa G Guest House na pagtutuloyan natin dito sa Itaewon. Exit 3 daw siya, malapit. Okay, buhat ulit tayo. Wala tayong choice kundi magbuhat. Welcome to Itaewon everyone. Umuusok yung bibig ko guys. So saan tayo ngayon? Imagine, buhay na buhay ang Itaewon guys. It's 7 AM na dito sa Korea pero gabi pa rin yung itsura. So kailan kaya sumisikat ang araw? Guys, nakikita ko na ang ating guest house. Talaga bang 7 AM na ngayon dito sa South Korea? Grabe, tingnan nyo yung araw. Parang alas 5 pa lang ng madaling araw guys. Ito na itsura guys, oh. Sayang wala pang araw, hindi nyo pa makita yung magandang view. So papahinga lang din tayo dyan saglit and mag-check-in din tayo. Pero hindi ko lang makaka-check-in ako. So saan ang reception nito guys? Sarado pa daw. Yun yung nilakad natin, ha. Ayan na pala yung Itaewon kaagad guys na street. So pwede tayo kumain or mag-bar hop dyan kung gusto natin. Kasi diba, party is life dito sa Itaewon. Reception daw ay mag-open pa ng 8 to 10. 1 hour pa guys kasi 7 AM pa lang dito sa Korea.
ako ay maghahanap muna siguro ng makakainan kagaya ng CU, which is sikat na convenience store dito sa South Korea compared sa 7-Eleven. So yun yung pagkakainan natin, siguro ng breakfast muna kasi 8 AM pa yung reception, so hindi natin madadrop to. So bababa na lang ulit tayo dito sa Itaewon at hahanap ng CU convenience store para dun kumain. So hindi ko muna siguro puputulin guys yung vlog kasi gusto ko makita nyo rin yung kakainin natin sa CU. So ito yung order natin guys sa 7-Eleven. Itong chili pepper cream pasta. For magkano? 3,900 lang alam ko. Mahal nung isa, 6,500. Tapos ito rin, itong banana flavored milk drink nila, 1,800 lang. May sili talaga. So doon na tayo kumain guys sa 7-Eleven and wala kasi ako nakitang CU na store. So sayang hindi tayo nakapag-try ng CU kaagad. Pero itong sa 7-Eleven hindi ko siya naubos yung pasta nila kasi sakto lang yung lasa tapos maanghang pa. So medyo inubo-ubo ako habang kinakain ko siya. And also yung banana milk parang same lang din nasa Pilipinas. So yun din kung ano yung binibenta doon na lasa, ganun din siya. Yun, wala namang pinagkaiba. So pabalik na ako dito sa guest house natin and aantayin na lang natin guys yung receptionist. So bahala na, giniginaw na ako. Kita nyo ba guys yung usok? Tingnan, hindi ko alam kung nakikita nyo eh, pero ayun na, usok ng usok dito, kitang kita sa mukha ko guys, as in sa sobrang lamig. Grabe, may mga bakas pa nga ng snow guys. Sayang hindi natin abutin yung snow last nung nag-snow dito, no? Guys, finally we are now here at Itaewon, Korea. Tignan nyo naman kung gaano kaganda guys yung view. Grabe. Welcome to Itaewon. Wow. So nagsuot na ako guys ng ultra warm na heat tech ko and also yung pants and also yung medyas. Lahat guys ng may heat tech kailangan yan kasi napakalamig ngayon dito sa Korea. As in, tignan yung hinihingal ako guys kasi ang hirap magsalita kapag sobrang lamig, di ba? So I think guys, isa-summarize lang natin, quick lang. Tatry ko guys. Quick summary lang ng mga nangyari kanina. So kanina pumunta tayo Korea via Cebu Pacific Air. Nag-delay tayo guys ng 2 hours kaya dumating tayo I think almost parang 2 AM na. And ang ginawa natin after nun is claim baggage, immigration. So nag-fill out tayo ng arrival card. Ang ganda-ganda. Guys, sorry, nasisinagan ako sa araw. Ang ganda-ganda ng background natin. Tignan niyo naman, oh. 'Di ba? Na ano ako, na-distract ako sa background. Ano pa? So pagkatapos ng arrival card, immigration, bagahe, kumuha tayo ng dapat pocket wifi kaso SIM card na lang kasi hindi gumana yung credit card ko. So dapat kapag pocket wifi, credit card yung pwede. So kapag SIM card naman, pwede naman yung debit card. So nagamit ko naman yung debit card ko dito guys. And ano pa? So nag-commute din tayo papunta dito via RX Express and also Seoul Metro Station. And ito, first impression sa Korea. Since Itaewon tayo nagstay, ayun, marami tayo nakitang lasing talaga. Sabado kahapon, so maraming nag-night out talaga. So expect nyo na sa Itaewon na ganun yung makikita nyo. And wag na kayong culture shock kasi alam nyo naman, talagang puro bar, puro party, anything dito sa Itaewon. Talagang ang dami nangyayari dito kapag gabi. So imagine, nakita ko rin pala, ito pa,
nakita ko rin pala na yung pagsikat ng araw is 8 AM pa dito sa Seoul, Korea. So sa mga hindi nakakaalam, ayan, 8 AM guys ang pagsikat ng araw ngayong winter time dito. Mas malinis sa Japan guys, pero okay na rin kahit papaano dito sa Korea. And ayun nga, may no litter policy sila pero makukulit yung mga locals nila. So napansin ko na nagkakalat din talaga yung mga locals and wala tayong magagawa doon. So teritoryo nila to, syempre respect na lang yung culture nila. And bawal magkalat dito sa Korea kahit yung mga locals ay makukulit. Anyways guys, so I think dito ko na puputulin itong vlog ko na to. Sana ay nag-enjoy kayo and marami kayong natutunan dito sa Seoul, South Korea. So guys, don't forget to follow me on Facebook page, Instagram at Nico Dormis. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Korea vlogs ko pa. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start another Korea vlog again in the next one. Welcome again to South Korea! Bye-bye!